Mornings mga kapatid, tuwing Huwebes po kasama natin sa ating programa ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Mga kapatid, sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay, mahalagang malaman nating may mga serbisyong handang umalalay sa bawat Pilipinong nangangailangan, mula sa tulong medikal hanggang sa agarang ayuda sa panahon ng kalamidad. Kaya ngayong umaga tututukan po natin ang mga programa, proyekto at mga kwentong nagpapatunay na sa bawat buhay na natutulungan may pag-asang muling bumangon. Ito ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong dito lang sa Perfect Mornings. Ako po si Cheryl Cosim at kami po ay napapanood nyo sa 1PH, sa Signal po yan at sa Satellite. Pareho po kaming nasa Channel 1. Live din tayong naririnig sa 105.9 True FM. Pwede rin kayong mag-download at mag-subscribe sa Signal Play app para mapanood nyo kami kahit saan kayo magpunta. At syempre present kami sa Facebook at YouTube ng 1PH at sa FB page po ng True FM at sa FB page po ng inyong lingkod, Cheryl Cosim FB page, mga kapatid. At ngayong umaga, kasama po natin ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, GM Mel Robles, upang pag-usapan natin ang ilan sa mga pinakabagong programa at pangyayari sa ahensya. Perfect mornings, GM! Perfect morning sa iyo, Cheryl, at sa inyong mga tagapakinig, tagapagdood, tagahanga. Opo, thank you for coming. Medyo nakakangiti-ngiti na siguro marami sa atin kasi medyo okay na yung panahon no? Nag-i-improve na, makulimlim pa rin, cloudy mga kapatid, pero mukhang mapapahinga tayo dun sa too much rainfall. Pero magpapatuloy daw yan, GM Kasi dahil sa habagat, tuloy-tuloy natin. Oo. Kaya ito yung panahon natin na yung tinatawag na pito-pito, di ba? Pito-pito! Tawagin lang 7 araw na pag-ulan. Oo. And although it's a relief sa mga halaman sa amin, iba kasi yung ulan tubig ulan kesa sa dinidiligan mo lang. Makikita mo talaga parang masisigla ang halaman. Pero of course, katulad ng lahat ng labis, lahat ng sobra ay meron ding epektong hindi natin inaasahan. At yan po ang halimbawa ng ating labis na ulan na nararanasan ngayon. Correct. Ayan po. So mga kapatid, ingat pa rin po tayo. Ang ayon nga po sa Pag-asa ay patuloy tayong makakaranas naman din ng pag-ulan dahil nga po sa habagat. Pero ito, ipagpatuloy po natin, GM. Balikan natin yung ilan sa mga mahalagang naging aktibidad at mga pangyayari ng PCSO nitong nakaraang linggo. Unahin ko na, GM, itong naghanda at nagmahagi po ang mga Small Town Lottery Authorized Agent Corporations ng Philippine Charity Sweepstakes Office ng relief goods sa mga komunidad na naapektuhan ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang dito ang First La Union Leisure, Entertainment and Gaming Corporation para sa mga komunidad sa San Fernando at Bawang La Union at Pines Estate and Gaming Corporation para naman sa mga lugar sa Benguet at Baguio City. Samantala, ang Grand 88 Gaming Corporation, STL Authorized Agent Corporation sa Pangasinan naman, ay namahagi ng relief packs sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa mga tarem. Hindi pwedeng mga tarem. Mga tarem, Pangasinan. Ayan, ganyan po kami. Kailangan may ganoon mga tarem. Aabot po sa 99 na pamilya o 354 individuals na kasalukuyang nananatili sa evacuation center ang nakatanggap ng tulong. Kabilang sa mga relief packs, ang bigas, canned goods, noodles, biscuits, kape, gata, shampoo, toothpaste at sabon, gayon din ang mga merienda para sa mga bata. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghatid ng agaran at mabilis na tulong sa mga Pilipinong biktima ng kalamidad. Patuloy ang PCSO at ang mga katuwang nitong STL Authorized Agent Corporations sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. GM, ito pong ganitong partnership with STL. So hindi lamang siya dahil kayo ang nagre-release ng lisensya, 'di ba? To for them to operate. So parang
understood na yon na oo, kayo ay mabibigyan ng lisensya, pero sana wag niyong kalimutan yung corporate social responsibility. Kasi parang sa tagal ko ngang partner ang PCSO, the past administrations, parang mas ngayon nakikita namin yung active participation nila din naman sa community. Well, talaga namang every time I interact with them, sinasabi ko po talaga yun na wala namang kaming inaasahan sa inyo bukod sa inyong contribution. But if you can also help us with the social responsibility ninyo, sapagkat itong mga komunidad nito, ito rin yung sumusuporta sa inyo. So, hindi nga pay forward give back. Yung matutulungan nyo dyan, yan din yung mga tumatangkilik sa mga palaro ninyo So, tulungan natin sila. And that way, pag nakita nila, hindi lang kami ang magsasabi, nagkakaroon ng meat o substance yung aming sa bawat taya may kawang gawa. Kasi it trickles down mula sa amin sa national hanggang doon sa mga small town communities o small town lottery areas of operation. Nagiging totoo yun, hindi nananatiling slogan yan. At ang pinaka-importante dyan yung agaran. Kasi sila na yun wala nang magdi-decide doon So, importante na meron pero kung matagal naman, naanhin pa ang damo kung patay ng kabayo. So, ang pinaka-advantage nitong mga relief operations namin ito ay yung swiftness ng kanilang pagkilos para you'll never know kasi pag national din, matagal din talaga, hindi lang naman PCSO ang tumutulong, kaya lang nag-a-assemble pa, samantalang sila ready na sila ron. Kaya we make it a point at we are considering this every time na merong renewal, tinitignan namin to. Ito ba ay nakikiisa sa aming mga programa, lalo na sa disaster. Dahil hindi naman po araw-araw yan. So, sa kung saan-saan ninyo binibigay, dito po sa panahon ng pangangailangan, mas napapagtibay ninyo ang ating trabaho na hindi ho ito sugal lamang. Ito po ay talagang charity na ginagamit natin ang mga laro para to meet our ends. Ito po ang dulo natin Kawang gawa po ang dulo natin. Hindi po panalo. Hindi po panalo ang dulo natin. Kawang gawa po. Ganun po sa amin sa national. Ang dulo po namin ay kawang gawa. Kaya wala po kaming infrastructure na nagagawa katulad nung iba. Wala po kaming retention ng aming kinikita. Lahat po ng kita namin ay napupunta sa kawang gawa at sa buwis po. So that's good to know na may active participation na sila. At hindi nyo na kailangang kulitin pa or bilisan nyo. Kasi nakikita din naman nila na yung epekto. Sabi nga, yung epekto sa community. So maraming salamat. Congratulations. Kung gusto nyo pang marin nyo sa susunod, gawin nyo palagi. Hindi, biro lang. Pero kasi doon mo makikita kung ano naman, yung may malasakit sa komunidad. Okay, bukod po doon sa relief goods, may ano rin ba? Pero balita ko rin, may mga isinasagawa din silang mga medical mission, may nakakwento sa akin So, hindi lang during calamities. Meron din silang mga ganoong programs, yung inyong mga partners na STL. Opo, at kung talagang minsan ay talagang emergency, I run to them. Pakialalayan naman ito. Kunyari, meron talagang wala. Hindi namin kakayanin to matter of time na lang or merong emergency sa hospital pa. Halimbawa, sabi ko, ito'y wala talagang aalalay dito. Di kulang ang pan-down payment. Baka pwede nyo naman tulungan. Meron ganyang instances, na talagang naman sila. Alam nila na kasosyo namin sila sa pagtupad ng aming layunin sa kawang gawa. Aware na sila ron. Yun lang naman lagi for the last 4 years. Yan naman po lagi ang dinidikdik ko. I drill it to their head. Sabi na ito ikaw ang gawa. Hindi tayo makikilala sa laro.
tayo ay makikilala sa kawang gawa. Ayan, maraming salamat. Ayan sa ating mga partners na agents, ano. At ito, may isa pa, pinaghahandaan natin yon. Nakapag-warm up na ba kayo, mga kapatid? Handang-handa ka na ba doon, GM? Itong inyong, mga inspiring runners o gustong magsimula ng healthy lifestyle, bukas pa rin po ang registration para sa PCSO Charity Run. Gaganapin na po itong PCSO Charity Run 2026 sa October 18 na po yan sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City. Higit pa ito sa isang fun run, isa itong pagkakataon para pagsamahin ang kalusugan, pagkakaisa at malasakit. Sa bawat hakbang ng bawat kalahok ay may katumbas na tulong para sa mga programang pangkawang gawa ng PCSO. So, mga kapatid, ako, nandun pa ba? Kasama pa rin ba yung early rates? Ayan, early bird. Early bird rates. Ayan. May kasi, pag maaga kayo, pag ngayon pa lang, magpa-register na kayo, ay may, better, lower rates po, ang dami. Nakakatuwa rin sa mga fun run ngayon, GM, ang dami talagang nakikilahok. Mas active ang mga tao ngayon. At walang pinipiling edad, no? Kahit na minsan hindi talaga sila tumatako but they want to support and then bit-bit nila yung kanilang mga chikiting, kahit lakad lang, relax lang, basta sumusuporta sila. So is this the first fun run ng PCSO? This should be the third. Pangatlo na po ito. Okay. At sabi nga, it's a running era. No? And which is also good kasi ang lahat ho ng race ay ginaganap madaling araw. So, kailangan yung matulog na maaga. So, it really promotes a healthy lifestyle. Kasi, hindi ko kayo makakasali ng race. Unang-una, tatakbo ba kayo ng tanghali na? All races are done madaling araw, mga 3 o'clock. Pag mga marathon pa nga, mga 12 o'clock magsisimula. Yes. No? So, talagang, it promotes a healthy lifestyle. Sa simula pa lang, pagsali nyo pa lang, kailangan matulog na kayo na maaga. Isa lang naman ho ang sikretong magising na maaga, matulog na maaga. Totoo. Parang automatic na ho yan. Pag yung ganitong edad ko, tulog lolo na ho kami. Mga 9 o'clock, 10 o'clock, gabing-gabi na ho yan. So, ito, kasi mula pa lang, sabi ko nga, it will promote a healthy lifestyle. At saka lahat na ho ng mga kabataan at kung anong edad pa po ay sumasali na talaga. Diyan po sa Ayala, diyan po sa BGC, may mga sinasara pong mga karsada diyan, pinipedestrianize lang para lamang po sa mga tao, para maglakad, tumakbo. Ang importante, galaw-galaw para hindi mo ma-stroke. Oo, tama. It's a Sunday, mga kapatid, and mga 2 months na lang yan. Mula ngayon, mga kapatid. So, makikita nyo po sa inyong mga screen, may 21K, may 10K, may 5K, at saka 3K run. Kilometer po yan, hindi ho yan 1,000. Opo, 3K, 3 kilometer po. Oo. So, ayan, mayroon tayong mga early bird promo. Ayan, may mga discounted po yan. So, take advantage of it at magkita-kita po tayo. Saan ka ba dyan, GM? Sa 5K lang. 5K. Ako, 3K nga lang 3K lang Pero, ano man po ang mahalaga, makasuporta po tayo dito sa Fun Run. And dalhin nyo po ang buong pamilya, buong barkada. It'll be a beautiful Sunday for sure, diba? After nyong tumakbo, ayun, ay magbanding. Sarap dyan sa may sa Ayala Triangle. Kumain, sabi ni Lynn. Easy. Pwede rin. Ayan. Merong Legazpi Park doon pagkatapos. Sarap, diba? Weekend market, lakad nyo na, diretso nyo na. So, ayan po, October 18, mga kapatid. And also, ito po, nakakatuwang balita, sa ilalim po ng educational assistance ng PCSO, natulungan ang isang first generation graduate na makatapos ng kolehiyo na may Latin honors. Siya si Patricia Chua, isang diploma sa kolehiyo na mutigtang hindi makuha dahil sa hirap ng buhay at naging patotoo sa pamamagitan ng determinasyon, sakripisyo ng pamilya at sa tulong pinansyal mula sa PCSO. Mamaya po, mga kapatid, ay tabayanan nyo, magkakaroon tayong pagkakataon na
makipagkwentuhan kay Patricia. Alamin natin yung kanyang naging journey at sana'y magsilbing inspirasyon po yan sa marami sa atin. Ito, GM, yung educational assistance, bukod pala sa medical assistance, nung nalaman namin educational, parang PCSO pa rin, meron ding educational assistance. Mamaya po pag-usapan natin itong educational assistance. Matagal na rin po ba itong educational assistance, GM? Anong dumating po ako, meron na po yan. Oo. Hindi ko lang po alam exactly kailan nagsimula. Pero nakita ko na napakagandang programa nito sapagkat hindi po ito elitist na kailangan. Ito ang grade mo. Oo. While we would appreciate that, katulad po rito, yung Latin Si honors, Patricia. cum laude yan eh. Oo. Yes. Cum laude yan. Yan po yung Latin honors, summa cum laude, magna cum laude, cum laude. Yan po yung Latin honors na tinatawag. Siya po ay talagang nangangailangan. At nakakatuwa na pag ikaw ay nag-excel. Pero hindi yun po dahil ang talagang target naman po ng PCSO is tulungan ang nangangailangan. No? Hindi naman kailangan maging with honors ka. Maganda na lang talaga dahil pinakita mo na you deserve it. But ang ginagawa po namin dyan, kunyari kayo po ay nakapag-enroll at hindi nyo na po kayang tapusin, nandito po kami. Tatapusin po natin yung semestre ninyo. No? But you have to have your share. Yes. I always believe na hindi naman ho pwedeng for a song lang or you pay peanuts. Huwag naman po. Lahat naman tayo may kakayahan. Ngayon, kung andito ho kami para sabi ko, the last mile, yung huling takbo nyo. Kami po, nandito ho kami. At ako rin po ay nagugulat na napakarami na ang PCSO na tinutulungan. Halos lahat ho ng aspeto, lalo na yung mga foundations namin. Pero anyway, let's go back to education. Kasi kahit ho state universities, meron pa rin pong binabayaran eh. Kaya kahit konti lang ho yun, nakakatulong kami. At ito nga po, meron din po kami. May nurse na rin po kami na natulungan. GM, pag-usapan natin yung educational assistance nga po. Akala kasi ng marami, puro medical assistance lamang po. Pero hindi. Maliban nga po sa educational assistance, ano pa yung mga ahensyang tinutulungan nyo? CHED, Yeah. Boy Scout. Dangerous Drugs Board. Talaga ba? Okay. Philippine Sports Commission. Ay, ganun, sports. Okay. Pang sports din. Lahat na. At kasama po yun doon talaga sa mandato. Well, dinagdag na po yan by law. So, Oo. ang tawag namin dyan, mga automatic earmarkings. Oo. Yan po ang isinabatas na kailangan tulungan namin. Normally, we would go to the charities of national in character, no? So, ito po ay sinama na minabuti ng mga mambabatas natin na they thought it wise na tulungan din itong mga to. Boy Scout, Girl Scout, Red Cross. Yes, ganyan. oo nga, lahat. Good. Sana, tanggalin nyo na po yung tax. Ito na naman tayo, umaapila tayo. Hindi, sabi mo nga GM hindi naman, hindi yung entire tax, parang more of yung tax doon sa winnings na lang Sa sana. winnings na lang ang Sana. itaksan. Kung ako tatanungin, my personal opinion, we tax the winnings. Oo. Kasi yun naman di ba? Pero yung pagtulong niya kasi, it helps Pagtaya pa lang. Ayun, kung tumama na siya, di tax natin yung winnings. Kahit dagdagan na natin yung tax, panalo na siya Oo. No? So, Anyway, yung po namang hindi nyo nasisingilin na tax mula sa PCSO, dumidiretso naman po kagad yan sa pagtulong di ba? Mas mabilis pa pong nararamdaman ng taong bayan yung tulong na yon. And just like any other private companies, di ba? May tax incentive. Kayo ba may tax incentive? Wala. Oo nga, no? Come to think of it. Diba? Pag may CSR, may tax incentive diba? Pag na i-report mo yan ito yung ginasta namin sa CSR, ganito. Tax deductible. Tax deductible. Oo. Wala na kayong mabayaran kasi yung budget namin malaki rin Oh. We pay about almost 15 billion a year in taxes. Almost 15 billion a year in taxes. Can you imagine kung madadala natin yan sa sa charity? Pwede bang kayo na lang din, kunwari, okay, yung 15 billion, okay, ito yung tax namin.
kami nang magpapagawa ng proyekto. Ayan, paggawa ng ospital, at least nakikita natin yung result, 'di ba? Pwede na po 'yun. Well, baka lang magising po yung ating mga ating mga mambabatas kasi nasa kamay po nila no? Kailangan baguhin po nila 'yan. I-amend yung pong nasa mandato. Yung charter. Actually, yung charter namin did not contain any taxes. Oo. Added na lang yan. Dahil sa train law. Noong 2017 yata. Baka it's time to reconsider at least man lang po ito. Pero meanwhile, we're trying to improve our revenue stream. May mga ginagawa kami ng mga and hopefully maka-generate pa kami ng mas marami with the innovations. At hihintayin po natin yan para mas masuportahan yung iba't ibang programa po ng PCSO. At alam nyo po ba, kami nga din na bigla na mayroon din palang educational assistance program ang PCSO. So ano po ba ang layunin nito, GM, itong educational assistance ng PCSO? Before we went on a break, tinatanong mo, ilan na at magkano na ang gastos. Mula po nang ako ay maupo, nakaka 22,000 na po tayo. Natutulungan na estudyante? Opo, na estudyante. No? Napakarami na po niyan. At more than 350 million po, more or less, ang budget na nakuha natin for them since 2022. So yan po yung report card namin. At yan ang po ay we hope na naibsa natin, no? Ayun naman ang role namin lagi, ang paghihirap ng mga mag-aaral at mga magulang and hopefully they'll become productive citizens of our country no, pag na-educate. Yun naman po ang dalawa lang naman po talagang hinihiling ng mga Pilipino ang kalusugan nila at pag-aralin sila. All the rest, they will take care of it. Kahit hindi na patas, gagawin namin patas ng mga individual. Dahil ako po naniniwala, wala naman pong Pilipinong gusto maghirap. I-equip mo na lang siya, make him healthy para makapasok siya sa trabaho and give him education para naman meron naman siyang fighting chance. No? Lahat ngayon college graduate lahat ngayon So, pero we also support yung iba na, kunyari, techbook. Nagsusupport din po kami dyan. Okay. Depende po sa hinihingin tulong. Alright. Okay. Doon po sa, klaruhin natin, GM, hindi po ito scholarship. Hindi po. Ito po ay assistance. So, how is it different? Anong klaseng educational assistance po ang naibibigay po ng PCSO? Sa academic scholarship po, you have to maintain a certain level of grades, no? Medyo ito yung elite program. Kailangan matalino ka, masipag ka, ganyan. While we appreciate that, no? Pero marami na pong ganun tumutulong sa ganyan, sa academic scholarship. Kaya ang ano naman po namin, basta kailangan mo, no? Lumapit ka sa amin, nakapag-down payment ka, hindi mo na kayang tapusin, tugunan, lumapit po kayo sa amin at tutulong naman po kami. Might not be the whole, pero definitely we will be helping. Okay, eto po, nakapaskil mga kapatid. Pag-usapan natin, GM, yung mga qualified para mag-apply po dito, no? College students lamang ba? Kailangan syempre enrolled. Okay, yung qualifications, dapat ay college student. Enrolled po kayo sa kahit anong kolehiyo or university sa Pilipinas with complete requirements. Yung pong mga requirements, ayan po, yung Certificate of Enrollment, valid IDs, school billing statement, at report card. Ayan po. Ito pong educational assistance ay pwedeng ipangtulong sa tuition at school expenses. Ayan. Tapos, financial support for students. May mga pagkakataon kasi na hindi kinakaya pero parang ang tanging gagawin nyo po, you need to apply via eGov app or mag-email lamang po, ganun kadali. Pero sabi nyo nga, hindi naman kailangan. Siyempre, ayaw naman natin na magpapadala po tayo sa PCSO na yung ating grades pasang-awa. Siyempre, yung
ano naman, yung masarap naman tulungan, 'di ba? Yung nakikita. Nire-require ba? Hindi naman yata wala, ang- wala. Sabi ko lang. Pero yung sapat lang na sapat na grade naman, 'di ba? Eh, mapapangiti po kami niyan. Oo. Matutuwa kami at I'm sure pati magulang ninyo Oo. ay mangingiti pag maganda naman ho yung gradong pinakikita. So doon po sa nakikita natin kung anong klaseng tulang, balik nga natin Lance, that poster ay kung kunwari kinapos. Naalala ko noon nung nag-aaral ako nung high school, although ito sa college mga kapatid, ay para may exam, a day before exam, hindi pa ako bayad ng tuition. So hindi ka promissory note ka. hindi ka makakapag-exam pag hindi ka pa bayad ng tuition. Nakaka-stress yun sa estudyante, ha. Ayaw mo man, at lalo na syempre sa magulang, pero pareho, 'di ba? Ang bigat Promissory nun. note na yan. Susulat Promissory ka na. note. Oo. Sulat ka ng promissory. Hindi ka makaka-exam. Lahat naka-ready na sa exam eh. Oo. Ikaw, nandoon ka sa accounting. Eh, dinaanan ko rin yan. Oo. Every grading period. 'Di ba? Oo. Tuwing mag-exam. So, ito po ay isa sa mga paraan ng PCSO na maibsan yon, yung ganong burden. Kasi Yeah. nakalagay po doon, GM, ay tuition and school expenses. Na ipangtutulong po yung So, part of the tuition. Kunwari, Kasi kapos. sa billing sa'yo, may miscellaneous pa eh. Kaya Oo. that doesn't mean yung personal expenses. Oo. It's a technical term yan. Di ba? May tuition fee, Apo. laboratory fee. Yes. So, yun ang reference ng other school expenses. Ayun. Hindi related expenses. Kunyari, baon. Hindi. Oo. Ganun. Hindi. So, paanong ginagawa usually? Paano kaya yon? Yung mag-a-apply via Enrolled ka. eGov. Enrolled ka dapat. Oo, enrolled. Nandun dapat yung kompleto. And then, pwede po bang kunwari, enrolled ka, diba? Mag-e-exam na, matatapos yung SEM eh. Mag-e-exam, naku, parang kulang pa. So, pwedeng kasama yun dun sa isa-submit. Ito po, parang medical, Parang final guarantee billing. letter. Oo. Parang final billing lang, Ayun, parang guarantee letter. Ayan po mga kapatid, para how to apply, ito yung i-review nyo po yung list ng requirements, ikumpletuhin nyo po yung buong, yung all documents. Make sure yung daw pong items number 1 and 4 are certified as true copies. I suppose sa eskwelahan po yan. Eskwelahan ang mag-certify po niyan. Tapos, mag-secure kayo ng schedule sa eGov PH app. I-download nyo na po yan. Tapos, dali nyo lahat ng documents kapag sa araw po ng inyong appointment. Ayun. Tapos, may QR code pala kayong makukuha sa Action Officer sa Bagong Pilipinas eGov PH Service Hub. Yan po yan sa San Juan, no? So sa Oo. iba, Pwede hindi rin dito po sa main office. pwede rin po sa offices namin nationwide. No? Pwede rin ho. And po ang guidelines when you go to the Presidential Action Center sa San Juan. May desk po kami ron. Yan po yung mga pinaprocess namin. Pero yung like sa office namin, pwede rin po sa mga branches din po natin nationwide. Meron din po niyan. Masakit Masakit para sa isang magulang at mahirap para sa isang estudyante na hindi parang ganado ka mag-aral, ganado kang pumasok. Nagkataon lang talaga na gipit, no? Na gigipit. Hindi sapat yung kinikita. So, napakagandang programa nito para maging katuwang ang PCSO sa pagbabayad sa tuition. At kanina, mamaya po makakausap natin, diba GM? Yung isa sa mga natulungan po ng PCSO through their educational program. Ito nga si Patricia Chua. Alamin natin yung kanyang kwento. Nakakatuwa dahil, sabi mo nga GM, bonus na lang yun. Napakagandang bonus na malaman nyo na graduate siya ng cum laude yata, yung kanyang Latin honors na nakuha cum laude. 22,000 students na yung nabigyan na natulungan? Tutulungan natin during my term po Of course, meron pa pong nauna. Kasi we keep track of what yung accomplishment namin. 22,000 na po. So, marami-rami rin namin po. Ano po ba yon? One time lang na pwedeng humingi Hindi ng po, tulong? hindi po. Or
Basta basta every mag-enroll ka. SEM pwede. Every SEM pwede Po, po. pwede. Pero yung down payment, sagot nyo na po yun. Oo. Pag ano po yung kakulangan, pwede po. Hindi po the entirety nung tuition or nung other. Sila po ay augmentation. Ayan. Last mile lagi. Laging last mile. Ayan po. O, sige. Meron ako na-encounter na nagte-thank you siya, yung anak niya na pag-aaral niya for a SEM. Sabi ko, bakit yung pangalawang SEM? Dumating na ho yung pera namin So, hindi na kami nakiagaw pa. Oo. Sabi ba, okay. Oo. So, talagang sabi ko, ganun, they're aware of that na yung iba naman maka-avail. Totoo. Kasi That's yung good. sabi nila, hindi na, nahiya na kami. Bakit kayo nahiya? Kasi meron na kami, dumating na yung pang Na tama naman. Tama naman, mga kapatid. It's rare, kaya ako Oo. naikwento. Oo. Na sana ganoon din po. Pag alam nyong may kakayanan naman, marami pong walang kakayanan. So, ipaubaya na po natin yun doon sa talagang tunay na nangangailangan. O pag-usapan po natin, so pwedeng mag-apply, hindi lang one time, basta kompleto po kayo palagi. Of course, very, at the same time, kung pwede lang, di ba, lahat mapagbigyan, hinahati-hati rin yan. Yung budget po na mayroon ang PCSO. Ano po ang pangako ng PCSO para suportahan yung mga estudyanteng matupad ang kanilang pangarap, GM? Ay tutuloy namin ito sapagkat nakita naman natin na malaking bagay, lalo na sa kinabukasan. Baka nga pati mental health mo nito, matulungan ka. You imagine the pressure na abutin nyo. So, and ultimately, we want to have a better Philippines. Magandang Pilipinas po ang ating punteriya lahat. So, maibsan natin, magkaroon tayo ng mas educated citizenry. No? Yan po ang ating mga pinapangarap, pina-aspire natin. Kaya kung pangako po namin na ito pong programa to is here to stay, patuloy po kaming magbabudget para sa programang ito. At marami na nga rin pong nagtapos. Kaya kung meron pa pong nangangailangan at naramdaman yung hindi aabot, ay nandito po kami para sa inyong pag-aaral. Pecha de peligro. Ayan, di ba? Yun ang tawag Pag may peligro na mag-exam na, nandyan lamang po. At ngayon, ito, GML, can't wait mga kapatid, ipakilala po sa inyo ang iyayabang natin. At least man lang maiyabang natin kahit hindi tayo yung mga cum laude. Kasama na po natin si Patricia Chua Caponpon. Nakatapos po si Patricia ng Tourism Management sa National Teachers College. At, excuse me, cum laude lang naman siya. At isa po sa nakatulong sa kanyang pagtatapos, ang Educational Assistance Program mula po sa PCSO. Magandang umaga sa iyo, Patricia. Oh my God, you are so pretty. Hi, Patricia. Good morning po, Ms. Cheryl and GML Robles po. It was really honored to finally meet you po. Oo. Ayan. Ngayon lang ba kayo din nagkita? Ayan. O, ayan. Yes po. Oo. Susmi. Ayan. So, Patricia, nakaka-inspire, no? Yung iyong journey. Congratulations first. Congratulations. Congratulations. Thank you po. Ayan. Sabi ko, excuse me, cum laude lang naman. Ayan. At ikaw ang unang college graduate sa pamilya nyo. Yes po, the youngest daughter did it. Ay, the youngest daughter. At least, di ba? Sabi ng tatay mo siguro, si Mr. Caponpon, nako, at least umabot. Ayan, yung bunso. Pero ano yung naramdaman mo, Patricia, nang malaman mong nakapagtapos ka o magtatapos ka with honors? Actually po, parang nung fourth year po ako, tatapos na po yung internship ko. Sabi ko, ay, okay, nandito na ako sa final. And then, kasi po, July 31 ko lang po nalaman na may Latin honors po ako. Then, ayun po, umiiyak po ako nung in-announce, nung nandun na po siya sa screen. Kasi parang naisip ko po lahat yung hard work ng parents ko and then yung mga tumulong po behind that, all throughout that success po. And this, ito po nangyayari sa akin ngayon. Actually, overwhelming po siya kasi syempre, sa family ko po, sobrang saya po nila na nakatapos na po ako ng pag-aaral. And then, marami pong tumulong sa akin, which is itong PCSO rin po. Sobrang grateful ko po kasi hindi po ako nandito ngayon kung wala po yung help ng educational assistance. Sobrang timely po siya sa akin every time na kailangan ko siya.
at talagang kailangan ko po talaga. Mhm. Nasasaktuhan po siya. So, Mm. ayun po. But- Nakaka-overwhelm po yung feeling. Oo, Patricia, hindi nga. Naramdam ko, no? Naramdam ko yung hindi naging madali yung journey mo. Ang papa mo ay welder at ang Yes mama po. mo homemaker. Ano yung pinakamalaking hamon na hinarap mo para maipagpatuloy ang pag-aaral? Yung siguro po nung first na nag-stick ako ng assistant sa PCSO, nung nawalan po ng work yung dad ko nung second year. Mhm. And then sabi ko po, ay parang natapos ko na po yung first year eh. Mataas po yung grades ko, okay naman po. Paano yung second year? Mhm. Tapos nag-exam po ako noon. Sabi ko, kailangan kong mag-find ng ways to ease the financial burden of my studies. Mhm. So, yung tita ko po, in-introduce sa akin yung PCSO na assistance po. Mhm. And then, ayun po, sabi ko, kailangan ko siyang maghanap ng ways to find. Kasi nga po, mahirap eh. Mahirap po yung pumasok sa school na iniisip mo kung makapagpatuloy ka pa. Mhm. Kaya mo naman pong tapusin. But the financial problem, syempre po, dumadaan po yan sa lahat ng college students. Mm-mm. So, I'm really grateful po. And then, ngayon po, nung last semester ko ngayon, when yung dad ko po might have cancer right now. So, I'm really grateful po na tulungan po ulit ako ng PCSO na mais po yung financial burden ng last semester ko since kailangan po marami pong bayaran kasi patapos na po ako. Mhm. And may mga balances pa po. And then, ayun po, parang answered prayer po siya sa akin kasi ano po siya, bigla pong ako na naman po yung natulungan ng PCSO sa dami po ng students. And sana po naging happy po sila na graduated with Latin honors po. Mhm. Ayun, sana daw naging proud din kayo, GM. Ay, definitely. Kaya nga sabi ko, ito yung mga hinahanap namin, yung mga, actually, bonus nga yun. It makes us smile and make us happy. At saka yung sanang attitude na kahit di ka mag-excel, pagpahalagahan mo Mhm. ang iyong pag-aaral at ang opportunity nakukuha, yun naman ang para sa ating mga Pilipino, na pahalagahan mo yung biyayang natatanggap natin at ganito talagang hinahanap namin. Yung talagang kailangan ng tulong para umusad, no? Merong drive, may inspiration, may energy. Of course, dagdag na yung talent. Pero maraming katulad mo din na natulungan din tayo na nag-graduate. At ayun na nga, kung meron ding medical at nalaman niya rin na may medical assistance, makakatulong din naman tayo. Mhm. Diyan tayo pumapasok na yung talagang ginawa itong tinatag ng ating pamahalaan ng PCSO. Kasi tayo lang ang ahensya ng pamahalaan na talagang mayroong mandato sa kawang gawa. Walang iba na mayroong very specific na kawang gawa. Kakaiba po yun eh. Kaya yun naman po ang natin, kung talagang marami rin sa atin, nakaranas din naranas mo. Nagsosolve ka pala ng problema mo sa exam paper mo, iniisip mo na paano na yun. Kung lalo yan, kung nawalan ng trabaho ang magulang mo, no? Kaya yan, naranasan ko rin yan, no? Pero labad lang, marami diyang mag-open na opportunity. And one of them is PCSO, no? Kaya nga, kung katulad niya, mayroong makukuha yan, mga elite academic scholars. Pero yun na nga, kami naman kasi ang nandito lang at pinakamadali sa tingin ko, ha? Kasi wala ka ng ibang academic records na kailangan. So, and we are happy dahil naka-achieve ka, at we're also happy na effective ito ang pagtulong namin, nakatapos ka. Paano, sabi mo nga, Patricia, ay yung tulong ng PCSO ay nagbigay sa'yo ng one less thing to worry about. Saan nakatulong nga ang PCSO sa ang mga gastusin? Particular ba sa tuition? Kasi kanina pinag-uusapan namin, pinagkakwentuhan namin ni GM, pareho naming dinanas yung nagbibigay ng promissory note para makapag-exam. Kasi wala pa, hindi pa dumadating or wala pang babayad sa tuition. Saan nakatulong sa pag-aaral mo yung
financial assistance na nakuha mo mula sa PCSO? Actually po, whole financial ng school ko po, natulungan po ng PCSO. Kasi na-cover niya po lahat ng bills ko po sa PCSO, lalo po nung last semester. Pati po yung graduation fee ko po, naawas din po siya dun sa, natulong po sa akin ng PCSO. Kaya po nung ngayong pong graduate ako, parang sobrang gaan na po. Kasi alam ko pong tapos na eh. Inaantay ko na lang po yung graduation ko, makasampa po ako ng stage, makasama ko po yung parents ko dun that day. Kumbaga po, yung na-help po sa akin ng PCSO, not only financial, but alam niyo po yun, may peace of mind na po ako, meron na po, kumbaga, aakit na po akong stage na masaya, na hindi ko na po wino-worry na what's next. Ano pong kailangan ko pa pong gawin, iisipin ko pa po ba kung kaya ko pa po ba next sem or next year. Kasi po, natulungan na po ako natapos ko na po. And that's a really great opportunity po. Kasi hindi po lahat ng students nabibigyan ng ganitong opportunity. And I'm really, really grateful po to GM. Kasi yung mga ganitong institution po, nakakatulong po, hindi lang po sa akin as a student, but also to my family. Na nalalas po yung worry nila. Kasi in this economy, mahirap po yung burden ng financial, lalo sa education. Marami pong gustong magtapos but doesn't have the opportunity to finish their studies. But with the help of PCSO po, marami pong natutulungan, hindi lang po yung pangarap ng estudyante, pati pangarap po ng pamilya nila para sa kanila. At ngayon, Patricia, ikaw ang unang college graduate sa pamilya at cum laude pa nga. Ano ang mensahe mo sa mga estudyanteng nagsisikap magtapos pero nahihirapan nga sa pinansyal na pangangailangan? To my fellow students, especially to those struggling financially, I hope you never feel parang wag mahiya na humingi ng tulong. Kasi yung mga institution na ganito is very open. Katulad po nung dito sa PCSO, sobrang dali lang pong tumulong. Basta complete requirements and you have that drive para po mag-seek ng help. And yun po, sana po, continue lang po nila yung dreams nila. Kasi may mga ganitong institution na willing to help and to extend their hands. And I'm really grateful po for that. And sa mga students po, continue lang po kahit nasan man po kayo, public or private, can seek naman po ng help. And mag-pray po kasi I'm really, really grateful po sa family ko dahil supported po ako ng buong pamilya ko. And naging help din po yung PCSO sa akin. And especially po yung tita ko na nag-introduce ng assistance na to. So ayun po. Maganda po na we are surrounded by people who love us and very, very supportive about us po. Ikaw talaga ang nag-asikaso ng mga requirements, talaga tinrabaho mo yan. So nandoon talaga yung yung drive mo, no, na talagang prosigido ka talagang tatapusin ko to no matter what. Opo, talaga pong from the scratch po, pinile up ko po lahat ng requirements kasi hindi ko po alam kung paano siya kukunin, lalo po sa school namin na medyo po mahirap kumuha ng requirements since marami pong students. So, parang almost 1 month ko pong kinocompile lahat ng requirements and then tinitingnan ko po maigi kung okay po ba, kung tama po ba, accurate po ba yung mga requirements na ipapasa ko. Kasi yung ibang processes po is 1 to 7 days, 1 to 2 weeks po bago i-release yung original documents. Kaya po talagang kailangan complete documents po talaga kayo lahat. Para po smooth po yung process. Well, GM. We na-realize namin yan. No? Kaya nga, isa sa mga effort namin para ma-improve ito, tie up na with the schools. No? Para pwede kasi yung ganyang problema, 7 days. Yung Pag-digitize school ang na yan Pag-digitize na yan, so wala na, baka hindi na mag-type sila, baka man ipadadala lang yung file nila sa amin, certify na lang. So, we are not stopping, continuously working para ma-improve yung serbisyo namin. And among them nga is to have
a closer arrangement with the schools, even yung pagbayad Kasi check pa yung pinapadala namin. Can you imagine yung hassle na yun? Kung meron na kaming ma-set up digitally, a digital solution in short for all of this. Tsaka gusto ko rin paalala sa'yo, Patricia, na tinutupad lang din namin ang utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na dalhin ang gobyerno sa mga tao, no? So, in our own little way, at dahil nga sa kanyang vision ng Pangulo natin, matulungan natin bawat isa, maka-apekto talaga tayo sa bawat pamilya. Bawat individual makaramdam ng presensya, no, ng pamahalaan sa buhay niya. No matter how small, matulungan ang ating paghihirap. And again, congratulations sa'yo, Patricia. We wish you all the best. Thank you so much po. KGM din po, thank you po. Ngayon po kayo na-meet, pero I'm really, really honored po to finally meet you po behind this institution. And kung kayo po nakaka-offer. Sorry po. Bisitahin mo kami. Kami, sumama ako Bisita ka lang kasi dito lang kami magkapit-bahay kasi kami ng PCSO dito sa May Shaw Boulevard pag nagkaroon ka ng pagkakataon. Salamat. Nakapunta na po ako dyan. Oo. Salamat, Patricia. Thank you so much po. Good morning po. Ayan po, mga kapatid, si Patricia Chua Kaponpon, isa sa mga natulungan ng educational program po, assistance program ng PCSO. Galing, nakakatuwa, nakaka-inspire yung lalo na very delikado yun yung last mile mo, 'di ba? Parang gagraduate na lang, ano ba yun? Magmamarcha ka na lang, di ka pa makapagmarcha-marcha kasi nga kulang pa sa yung mga pambayad. So, malaking tulong yon para kay Patricia. Okay, bago po tayo magtapos, overtime na naman kami ni GM, si Joanne Fajardo, ito yung mula sa netizens natin na mga nag-post. Paano po makakakuha ng Educational Assistance Program? 3rd year nursing po ako. Joanne Fajardo, kung hindi mo napanood yung buo, please balikan nyo po itong episode, nakalagay po doon, and we will repost po yung poster kung paano yung step by step, kung paano po kayo makaka-avail. Kita nyo naman diba? Si Patricia, hindi naging hadlang yung estado sa buhay para hindi niya tapusin, hindi siya makapagtapos ng kolehiyo dahil natulungan siya ng educational program ng PCSO. Si Jeneline Arboleda, napakaganda naman po ng project ng PCSO. Ngayon ko lang nalaman na meron pala silang educational assistance na pwedeng applyan. Ayan na. Dadagsa na, GM. Natawa At magagawa po ito ng PCSO, mga kapatid, yung mas maraming matutulungan na mga kababayan natin sa iba't ibang programs po nila kung tatangkilikin po natin ang PCSO.